Hindi niya matulog kasi maaga ako bukas. Lalabas din siya. Sabay na kami lagi lumabas. Sabay na kayo lalabas? Latid mo siya bago ka pumasok. Nagpas mo ba? Wala mo eh, ba't lalabas ka? Okay, next, proceed with pronouns. Okay. So, kanina may nouns and pronouns pa. So, from the word itself, di ba, kahit hindi pa natin siya binibigyan ng ganun na definition, etong term na to, okay, is para siya sa noun. Okay, bakit? Okay, sa Tagalog, ano ba Tagalog ng ano? Panghalip ba? Umahalili sa pangalan, di ba? Substitute. So let's have this an example. Okay. So as you can see in our screen, okay, let me read it. Julie is going to celebrate her birthday next week. Julie is inviting her friends. Julie is preparing gifts and prizes for the games. Excuse me. Julie is very excited about her birthday celebration. Okay. So, kung mapapansin ninyo, yung word na nouns happen to be myself, for example, Julie. Okay. Keeps on saying again and again or repeatedly saying doon sa context, 'di ba? So, reason kung bakit meron tayong pronouns, sinasubstitute natin yung pangalan. So, nagsasubstitute siya. Now, eto din, ginagamit din kasi ang pronouns in a subject and verb agreement. Sabi ko nga sa inyo kanina, kaya siya subject and verb agreement kasi it's agreement between the subject and a verb. Okay, kasi yung subject could be a noun, a subject could be a pronoun. Okay? And may mga rules yon kapag diniscuss na natin yung subject and verb agreement. So it's important also, okay, na ma-familiarize natin yung sarili natin. Okay, yes, isa-send ko yan. So, tingnan nyo, mas nagiging maganda yung isang composition, yung isang context kapag gumagamit tayo ng pronoun. So, for example, Julie is going to celebrate her birthday next week. So, Julie, it's a name, okay, of a person, a female. So, we use the pronoun she. She is inviting her friends. She is preparing gifts and prizes for the games. She is very excited about her birthday celebration. So, mas naging kaaya-aya sa pandinig and then at the same time, mas maganda. Okay, tignan. Oops. So, maraming klase-class ng pronoun, but let's focus on the four types. So, can you imagine, may types of pronouns na naman pala, ma'am? Yes, meron po. Okay. First is what we call, sobrahan tayo. Again, identification muna tayo. When we say a pronoun, it's a word, okay, that replaces or substitute a noun in a sentence, isang pangungusap. Okay? Ma'am, bakit kanina sabi niyo in a paragraph? Well, kasi ang paragraph naman composed of sentences, di ba? Okay, kaya for the definition, nire-replace niyo isang pangalan sa isang pangungusap at sa mga susunod pa kung meron man. So meron tayong apat. Focus on apat. Marami pong klase ng pronouns, but let's focus on the four types of pronouns, okay? Okay. So, ayan. To. Importante to. Personal pronouns, okay? Sa personal pronouns, may nahati siya sa tatlo. The subject, the object, and the possessive pronouns. Okay? Ito dapat kabisado natin to. Subject pronouns, objective pronouns, possessive pronoun. Pagka sinabi nating subject pronoun, ito yung mga to tulad ng I, we, you, he, she, it, they. Okay? Subjective siya. Ibig sabihin, pag ginamit mo siya sa pangungusap, okay, subject siya yung simuno.
Okay, ano pong ibig sabihin ng object? Pag sinabi nating object, siya yung recipient, siya yung tagatanggap. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, for example, gagamitin mo yung me as a subject. So for example, Anna and me, okay, are going to the party. Okay, hindi mo pwedeng sabihin me. Okay, kasi nga dapat ang gagamitin mo is yung subject na I. Ana and I. Okay? Kasi sino daw yung pupunta sa party? Ako tsaka si Ana. So, bakit I ang gagamitin mo? Kasi sabi nga po sa sa grammar, sa rules, ang dapat na ginagamit mo bilang singuno, bilang pang subject ay yung word na I instead of me. Are we clear po? Kasi kung me po ang gagamitin mo, dapat siya ay tagatanggap ng isang action. Tagatanggap. Recipient siya ng action. So, ano-ano ba yung mga subject pronoun? I, we, you, he, she, it, they. Objective pronoun, yung magtatanggap naman nun is me, us, you, him, her, it, them. Okay? Then we do have this what we call possessive. From the word possessive, pag may aangkin, okay, sa'yo, inaari mo, okay, sa'yo siya. Okay? Now, we have my, mine, okay, my bag, di ba? Pagka sinabi mong my bag, your. Kaya yung your na yan, possessive, you're welcome, okay? Sa'yo, walang anuman sa'yo, ibig sabihin sa Tagalog, yung sa'yo hindi na binabanggit yan. Yung you're welcome, mali, okay? Ibig sabihin, sa'yo ang welcome, hindi, di ba? Thank you, ano yung dapat na ginagamit? You are welcome, walang anuman sa'yo, hindi itong your na possessive na to. Kasi kapag sinabi natin your, possessive yan. Kung kanina, my eyeglasses, akin, possessive eh. Your eyeglasses, di ba? Sa'yo tong eyeglass na to. So, hindi kaya mali na sinasabi natin na thank you, tapos gantong your ang ginagamit nyo. I do not know kung nakikita nyo sa cursor, sa slides nyo yung cursor ko, mali po yan. Bakit? Nakasanayan kasi natin yon. Okay, para hindi nakakalito, commonly mistakes na nako-commit natin is yung your, tapos ito yung gamit. Buuin nyo na, you are welcome. Kasi nga, yung your na to, na ginagamit nyo, kung nalilito man kayo, it's a possessive pronouns, okay? So, ano-ano ba yung mga possessive pronouns? My, mine, our, ours, your, yours, his, her, hers. Okay, if we are referring to a female, its, kung sa bagay siya, at kung marami, there. Ay, ano ba yan? Ano nangyari? Ayan, sorry. Okay, so for example, I met Christian at the park. I is a subject. Okay, siya yung gumagawa. Bakit siya subject? Siya yung simuno sa Filipino. Siya yung pinag-uusapan. Okay? Siya yung doer. Minsan siya yung doer ng action. So, ano ka daw? Kinatagpo or kinita ko. Hindi, I cannot transfer that in Tagalog or in Filipino because, in Filipino, meron tayong sariling grammar. Though, paminsan, okay, I try to discuss it in Tagalog or in Filipino kapag meron lang counterpart. Pero meron kasing grammar na hindi natin pwedeng i-translate in Filipino or gamitin in Filipino or in Tagalog kasi magkaiba talaga siya. So for example, class, para lang alam niyo, ano sinasabi ni ma'am na magkaiba? So for example, we're talking about singular and plural, di ba? Pagka sinabi natin, she is beautiful, she is singular, beautiful. Okay yon, di ba? Pero sa Filipino, siya ay maganda. O yung I na yan, iba yung gamit niyan talaga. Ilan yung siya? Isa lang, di ba? Padamihin natin yung magaganda. Sila ay pa din yung gamit. Pero sa English, they are. Iba na. They, dahil marami. Okay, pronouns, di ba? And gagamit tayo ng verb na marami din. Okay, na plural din, kaya are. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, kapag meron counterpart in Tagalog or in Filipino, I'll try to discuss it. Pero merong hindi kaya, okay, or wala, or may sarili tayong
grammar rules in Filipino. Okay? Anyway, paano pag si Christian ang ano? Eh di Christian and I. Okay? Pero hindi na kasi yon tutugma doon sa ano mo, sa verb na met. Okay? Wait lang ha. Okay. Subject ba si Christian? Okay. Wait lang ha para hindi tayo malito. Yes, this is a first person. Okay. Pronoun. Okay. Paano pag si Christian mauuna, ma'am? It has nothing to do with kung sino mauuna sa pronouns na to. Yung sinasabi mo is, we're talking about more on sa subject and verb. Pero, dito sa sentence na to, okay, tingnan natin, kapag yung sinasabi mong Christian, Chris or Christian met them at the park. So, bakit na tayo gumamit ng them? Kasi, objective na. Okay? Yung them, tinanggap na yung action na kinita siya ni Christian. Okay? At the park. Hindi mo pwedeng um, Chris met I, hindi naman gano'n. Kasi meron ka ng subject agad dito or meron ka ng verb, di ba? Yan sinasabi mo later on yan. Okay, later on. Minimize ko lang. So, for example, this is your pen. Okay. Parehas lang kasi yun kapag sa dulo may S na. Okay, this is your pen. Isang pen lang. So, kaya is ang gamit mo. This is your pen. This pen is yours. Okay. This is our pen. Itong pen na to, isa lang siya. Pero bakit our? Okay, itong pen na to ay para sa atin. So, our na. This pen is ours. Okay, pero bakit is pa rin siya pero ours yan, ma'am? Okay, kasi we are referring to the subject and the subject is still, ano ba yung atin, di ba? Our kundi yung pen. Okay? This is my pen. This pen is mine. Okay? Yung kanina na possessive siya. Diba? Okay? Kanina ito subject. Okay? And this one, possessive. Okay? Possessive na yung gamit. This is my pen. Okay? This pen is mine. Okay? This is his pen. Okay? This pen is his. Parehas lang naman yon. This is their pen. Isa lang yung pen, pero bakit their? Eh, para sa klase. Okay, ito ay para sa klase. So, this is their pen, para sa inyo. Pero isa lang, we're referring to one subject. Okay, to one pen. Okay, this pen is theirs. Okay, this is her pen. I am referring to a female, possessive female. Okay, pronouns, and this pen is hers. Okay? Next. Okay. Ito. Ito yung sinasabi niya kanina. Ito yung tinatanong mo kanina. Sino yun? Munoz, Ched. Ito yung tinatanong mo. Okay. Tinatanong mo. Tulad ng nouns, okay, may rules din sa pronouns. So, paano ba nagkakaroon ng rules or ng agreement sa paggamit ng isang panghalip? Panghalip ba? Panghalip ba, if I'm not mistaken? Halip, naghahalip. Okay. Noun or pronoun plus I and me. Okay. Paano yun? So for example, si Chris, mag-isip kayo, si Chris at si Tina, si Chris and Trina study together. So which is correct? Which is correct? 1, 2, 3, or 4?
Sentence 1, 2, 3, or 4? 2, 3. Okay. Okay, dami ng sagot. Okay, sige. Sabi ko kanina nung umpisa pa lang, paano natin malalaman na kapagka nag-e-exam ka, tama yung sinasagot mo? Again, kapagka meron ka ng explanation, yung tipong nangingiti ka na kasi alam mo yung rason kung bakit siya yung tamang sagot. And we call that rationalization. Okay? At isang tip for rationalization, magkaroon tayo ng process of elimination. Sabi natin, ang I ay ginagamit sa subject. Okay? Subject siya. Okay? So, ibig sabihin, annotate tayo. First, the annotation. I have here the annotation. Okay, sige. So, ibig sabihin, class, okay, si me, okay, subject tayo, di ba, yung pinag-uusapan. Subject plus predicate. Sa Tagalog, simuno at panaguri. Okay. Sorry, hindi ko masulat. So, mali na si number 2. Kasi, sino yung nag-i-study together, me and Trina? Eh, hindi nga tayo gagamit ng me as your subject, di ba? Kasi yan ay objective pronoun. So, mali na yung me. Tama? Tama po ba? Okay. So, mali na rin po si number 4. Tama. So, ang natitira na lang is si 3 and what? Si 3 and 1. Actually, class, okay, listen ha, makinig. Makinig dito. Okay. Hindi siya weird pakinggan, hindi lang kayo nasanay. Grammatically speaking, tama naman si 1. Okay, kasi nga yan ay yung pinagpipilian 1 and 3. Pero mas correct si number 3. Bakit? Okay. Sa English, it is more appropriate, it is more polite kapag inuuna muna ang iba kesa sa sarili. Okay, so si Chris muna, ang galing no? So dapat pala selfless ka sa grammar, sa pronoun, dapat inuuna mo ang iba. Okay, tama naman siya grammatically speaking. I and Trina study together. Ako at si Trina ay, ayan na naman, ako at si Trina, dalawa siya pero ay, di ba? Ako at si Trina ay nag-aaral, magkasamang nag-aaral, di ba? Okay. Si Chris at ako ay magkasamang nag-aaral. Okay. Regardless naman kung si Chris yun o si Trina. Pero it is more appropriate in English na unahin ng iba kaysa sa sarili. Selfless love ang iisipin nyo kay personal pronoun. Nagkakaintindihan tayo. So the correct answer is number 3. Are we clear po? Okay. Are we clear? Okay. So, yan, gustong-gusto nila to na parang anong pinagkaiba ng 1 and 3? Okay, unless may nagpaliwanag talaga na it is more appropriate. It is more appropriate sa English grammar na unahin muna yung iba kaysa yung sarili. So the correct answer is number 3. Are we clear po? Sure? Okay. Okay, yes. More. Gusto ko yung more. Sige, pagbigyan natin ng more. Okay. Ang sarap matuto, di ba? Okay, kasi this is English, so hindi naman tayo nagpapagalingan mag-English dito, kundi dapat alam natin yung aatake, yung treatment. Kasi kung magpapagalingan tayo, di sana nag-English major kayo tulad ko, di ba? So, personal pronouns. Okay, so what about this one? The manager, laging yung tatandaan, class ha, hahanapin niyo si subject tsaka si predicate. Okay, laging ganon. Sino ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung nagbibigay ng detalye, di ba? The subject and the predicate. Ang pinag-uusapan yung subject, yung panaguri, siya yung nagbibigay ng detalye doon. So, what is correct?
sentence. Kung ang sentence mo is noun or pronoun, pwede kasing noun or pronoun pwedeng they or she or he yan, diba? Noun or pronoun plus I plus me. So, the the scenario is the manager gave the reward to Chris and Trina. Okay? Which is correct. Which is correct. One, two, three. Okay. Stop. So, stop na tayo para hindi nakafocus na kayo. Stop answering. Okay. Okay. Mag-rationalize na tayo. Ready, ha? Game. Stop answering and listen lang sa rationalization. Stop. Okay. Medyo makulit ang natin, reviewers natin. Stop. Ang susunod na magre-reply, babagsak. O, di ba? Nag-stop. Ganyan pala gusto niya eh. Ayaw niyo pala bumagsak. Stop. So, you have to follow instructions kasi, class. Importante yan, okay? Importante yung we follow instructions. Nakakamatay kapag hindi ka marunong sumunod sa instruction. Ano sabi sa EDSA? Bawal tumawid, nakamamatay. Okay, let's go back to these exercises. Okay. Ang pangungusap, ang sentence is, the manager gave the reward to Trina. Wait lang, mag-annotate tayo. Okay. Uh-huh. Let's have, okay. So, ang subject is yung manager. Tama? Subject. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, si manager, nagbigay ng reward kay Chris and Trina. Tama naman talaga to. So, sabi natin, okay, give the reward. So, objective na to. Papalitan natin yan eh, di ba? Yan ang papalitan natin kasi personal pronoun. So, mali na si number one. Kasi ginawa niyang I. Okay? So, mali na. Kasi nga, si I is subject, hindi siya objective. Okay? So, syempre, number two, inulit lang. So, mali na yung choices. Process of elimination tayo, guys, ha? So, mali na siya. Okay? Now, ang natitira na lang is sentence number 3 and what? Number 4. So, again, uulitin ko, tulad ng nauna kanina, okay, grammatically speaking, tama sila. Okay? Again, uulitin ko, in English, in grammar, it is more appropriate, it is more respectful, okay, correct, kapag inuuna mo ang iba kaysa sarili mo. Selfless love. So, the correct answer is number 4. The manager gave the reward kay Chris at sa akin. Kasi objective nga ang me. 'Di ba? Kasi tagatanggap ako, objective pronoun. Ang me is tagatanggap. Tagatanggap. Objective. Are we clear po? Maliwanag po ang dito. Oo naman. Oo naman. Hinahanap nga natin eh. Yung tama dito eh, 'di ba? Tapos ulitin mo yung nasa taas. Unless lahat sila, well, it depends. What if yung mga choices is mali lahat, 'di ba? Tapos ito yung tama. Pero mali pa rin kahit na pinag-uusapan kasi natin personal pronouns, hindi naman yan personal pronouns. Nouns yan eh. Si Chris tsaka si Trina. Si Chris tsaka si Trina ay noun siya, di ba? Specific name of a person. Chris and Trina, kaya siya naka-capital letter. Pa nga, di ba? We're talking about, ano ba yung pinag-uusapan natin? What is the topic po? Okay, ano po ba yung topic ngayon? Ang topic natin is personal pronouns. Are we clear po? Okay.
So, yeah. Next. Ours, yours, her, its, theirs, possessive. Ayan, yung sabi mo ulitin natin, this pen is ours. Ito, for example, yung pen. Ilan ba yung pen? Isa lang, o is, di ba? Pero sa atin, it so happen, yung sa atin madami. Eh, hindi naman yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, again, sa English, laging yung iisipin, nasan yung subject? Importante yun. But ma'am, hours, bakit parang ang dami, tas is lang? Okay, wag kayo malito kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang simuno, ang subject ay isa lang. Etong pen, ilan ba tong pen? Isa lang, kaya is. Pero it so happen na para sa lahat to, ginamit ni Ana, ni Elsa, ni Pedro, ni Juan, diba? Ni Alfred, for example, ni Jiro, ginamit niya, ni Brent, ginamit niya. So, hours. This pen is yours. Now, class, sa English grammar, may tinatawag tayong exemption to the rules. Ang you, kahit isa lang siya, di ba? You are beautiful, di ba? Okay, exemption to the rule yun. I am, okay, hindi mo pwedeng sabihin I is. Okay, kasi isa lang ako, kaya I is. I am. You are, isa lang siya. Okay, hindi mo pwedeng sabihin, you is beautiful. You know what, ma'am? You is beautiful. Okay, bakit are pa rin yung ginagamit? Kasi nasa third person siya at exception to the rules ang tawag doon. In every rules, there's an exemption. Okay? Are we clear po? Yes, ownership. Yes. It's ours. Ours siya. Pag sa dulo, may S na siya. Okay? This pen is our. May S na po siya, ours. This pen is hers. Pwede namang hers. This pen is theirs. Marami naman sila, di ba? Theirs. No apostrophe. That's the rule, no apostrophe. Kasi kapag sinabi natin apostrophe, we are referring to the possessive. Okay, ginagamit lang naman siya kapag pangalan. For example, consume his property. Julie Ann's property, di ba? Apostrophe S. Okay? Next. Next. Ours, our. Again, our tayo. Kapag ginamit mo kasi yung our sa dulo, okay, lalagyan mo siya ng ours. Okay, may S siya. Okay, so for example, this pen is ours. Hindi mo pwedeng sabihin, this pen is our. Okay? It so happen na isa yung pen, pero para sa lahat. Yung hours na yun para sa 5. Okay? Para sa 5 hours tayo sa ating magkapatid. Oh, this pen, sabi, may ano tayo, may pasalubong tayo sa nanay natin. Ano? Ito pen. Okay? So this pen is ours para sa sa ating magkakapatid, sa ating 5 magkakapatid. Eh madami kayo. Okay? So ours. So pero yung subject naman na pinag-uusapan natin is singular sa dulo. Kapag sa hulihan mo na siya ginamit, hours na. Okay? So again, another types of pronoun is what we call reflexive pronoun. Okay? Pag sinabi natin reflexive, okay, isipin nyo na lang yung mirror. May reflection, reflexive from the word itself, reflexive. So, syempre, pag ginamit ako ng I, me, ang reflexive ko is myself. Okay? Hindi ko alam eh. Okay na yan. Okay, reflexive, I, me, myself, diba? Itself, yourself, himself, herself, themselves, yourselves. Okay. Nire-reflect niya lang ulit. Okay, I will accomplish this task all by myself. Bakit myself? Because the pronoun is I. I, myself, and, diba? Okay, myself. Are we clear po? So may reflection. Reflective. May mirror, may reflection, yes. Kaya nga siya reflexive. Are we clear?
Okay. Angelo. Angelo happens to be a name of male, 'di ba? So, anong sa palagay niyo yung gagamitin? Himself. Kasi yun yung pronoun ng lalaki. Him. Ano yung sa babae? I love him. I love my husband. Instead of my husband na sorry, na noun. Okay, for example, I love my husband. Husband, noun siya, tama? Pangalan siya ng isang tao. Okay? Gamitin natin sa pronoun, I love him. O I am referring to my husband. Though medyo general na siya, pero it's a pronoun. Okay? Ano pagkababae? I love her. Diba? So, pag pangalang babae, herself. Are we clear po? So, reflexive. Madali lang naman tong reflexive. Yeah. Pag madami, themselves. We're talking about sa bagay, okay, or sa isang konsepto again, sa isang idea, history repeated itself. Ano daw yung nauulit? History. Ano ba history? Meron ba siyang gender? Wala. We're talking about a concept, pangalan na abstract, di ba? So, gagamit tayo ng itself. Are we clear? Okay. Good. Learners who pass the exam learn by themselves. Learners, okay, plural, marami. So, the reflexive pronoun is themselves. Okay po? My friends themselves organize the party. Themselves. My friends. Hindi myself yan, di ba? My friends, ilan yung kaibigan mo? Madami. So, my friends, themselves sila. Madami sila, themselves. Diba? Organize the party. Are we clear po? Okay. Are we clear sa reflexive pronoun? Okay, next is, so we've done with the personal pronoun, we've done with the reflexive pronoun, and then let's proceed with the indefinite pronoun. Madami tong indefinite pronoun. Bakit ba siya indefinite? Okay, alam niyo yung indefinite leave, di ba? Indefinite pronoun siya kasi hindi mo alam, indefinite nga siya. Okay, so for example, anybody home, so hindi mo alam kung sino yung nasa home. Kaya siya indefinite, di ba? Pwedeng nanay mo, pwedeng tatay mo, pwedeng yung aso mo lang, okay? Pwedeng kapatid mo, anybody home, everybody. Pagka sinabi ko, everybody, stand up. Okay? So, hindi ko alam yung everybody. Ang gusto ko lang, lahat kayo is tumayo. Kaya siya indefinite. Okay? Something is missing. I don't know what is missing, pero may nawawala. Okay? Someone left his phone on the desk, on the table, o someone, sino yung someone na yun? Kaya siya indefinite, okay? Hindi sila identified, indefinite sila, indefinite pronoun. So, anybody, everybody, somebody, nobody, each, anyone, everyone, someone, no one, either, anything, everything, something, nothing, each, either, neither. Pero dapat anuhin niya na, wait lang guys. So, yun. Ang tawag sa kanya is indefinite. So, for example, everybody, eto may rules na naman. So, ganun tayo. Meron tayong i-discuss na parts of speech, then lalagyan, may mga rules kasi yon. Bukod sa tinatawag nating subject and verb agreement, unti-untiin na natin yung mga rules depende dun sa part of the speech na dinidiscuss natin. So for example, number 1, everybody is invited to the gathering.
everybody, though marami yon yung everybody na yon, since hindi nga natin alam kung sino yung everybody na yon, everybody could be everybody in the group, everybody, di ba? So, kapag indefinite, we use singular verb, is, okay? Nobody knows the story behind it. So, sino ba nakakalam? Nobody. Alam mo? Hindi. Alam mo? Hindi. So, lima yung nakakalam. So, lima yung hindi nakakalam. So, nobody knows. Again bakit knows? Bakit may S? Where is the verb? Ang verb dito is knows. Diba? Tama? Class? Number 2. Ang subject is yung nobody knows the story behind it. So, yung knows is a verb. Lagi naman ganun sa isang pangungusap, merong, may pandiwa. Okay? Kasi yan halos lahat yung pandiwa na yan nagsisimula sa, yung panaguri na yan, nagsisimula sa pandiwa. So, nobody is singular, indefinite pronoun. Di mo nga alam kung sino yung nobody. Verb should be on a singular form. Okay. Ano yung verb dyan, class? Yung no. Kasi siya ay, tawag dito, not performing verb. Ibig sabihin, di ba ang verb, ang pandiwa, nagsasaad ng kilos o galaw? Pero ito, yung no na yan, hindi naman siya kumikilos. Okay, no. Knows, pero may S. Okay, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo sa, um, kung sa noun, kapag ang noun, nilagyan mo siya ng S, nagiging ano siya? Pag ang noun, nilagyan mo ng S, nagiging plural, di ba? For example, table. Lagyan mo ng S yung table, tables, nagiging plural siya. Ganun ang noun, pag nilalagyan mo ng S. Depende na lang kung irregular yon. Siyempre, kapag irregular yon, magbabago or hindi magbabago yung spelling niya. Tama? Tama. Sa verb class, ulitin ko, I would like to put emphasis on this one. Sa verb, pag may S, singular. Pag may S, singular. Sa verb. For example, play. Plural yon. Pag plays, yung laro, play. Singular yon. Sulat, write and writes. Yung write, plural yon. Yung writes na may S, write, sulat, singular yon. Magkabaligtad po sila ng ng noun. Ang noun, pag nilagyan mo po ng S, nagiging marami, nagiging plural. Pero po ang verb, pag nilagyan mo po ng S, kumukonti siya. Hindi kumukonti, nagiging isa na lang siya. Okay? Kasi 'di ba? That's the rule eh. Yun yung ano nila, rules nila. So we need to follow. For example, the boys, hindi mo pwedeng sabihin, kaya nga 'di ba sabi natin, wag the boy, gamitin natin, so we're talking about pronoun. She, okay? Pronoun. Okay, tama, pronoun siya, 'di ba? Sige, lagyan muna natin ng noun. Anna dances carefully. Anna, singular. Dances, singular kasi may S. Tama? Okay. Lagyan natin ng pronoun. Si Anna, naging she na siya kasi pronoun. She, dahil singular, dances carefully. May S dapat kasi si she is singular. Si verb, dapat may S para maging singular. Magkabaligtad po sila ni noun. Okay? Are we clear po? Okay. Yan yung sa verb, magkakano lang tayo dyan. Ito. Either of the two contestants was cheating. Either of the two contestants. Okay, may dalawang contestants. Singular, plural. It's plural. Tama, kasi dalawang contestant eh. Pero Ma'am Kunsunhi, bakit po was? Okay. Either the two contestants was cheating. Okay, bakit po was? Kasi nga, either eh. Dahil indefinite siya,
Okay? Kahit dalawa pa yung contestant, kahit lima pa yung contestant, since hindi mo naman alam kung sino yung nag-cheat sa kanila at kaya gumamit siya ng indefinite kasi hindi mo nga alam, we use, ano, we use singular verb, which is was. Singular, singular verb. Okay, kapag ka present tense yan, is yan. Kapag ka singular, kapag ka past tense yan, was yan, na singular. Are we clear po? Sa has, have, has yan, kapag ka singular. Nagigets po ako. Either of the two contestants, may dalawang contestants, tama. Okay, madami yun ma'am, sabi mo kanina kapag ka dalawa, marami na. Pero bakit singular po ang gamit? Bakit po was? Bakit po was? Because of the word either. Either is ayan, hindi tayo sigurado kung sino sa isang dalawang contestant na yan ang nag-cheat. Since indefinite nga siya, ang rules po doon is singular. Ito favorite to ng Napol ko kasi nakakalito. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Okay, sino ba yung nag-cheat? Yung dalawang contestant, bakit may either pa? Kasi nga, hindi nila alam kung sino yun. And when we use indefinite pronoun, indefinite, hindi sure, di ba? Go to the basic, singular. Are we clear? Ano na wala lagay? Okay. Are you still there? 292 people on the Zoom. Nandiyan pa ba kayo? Oh yeah, yun. Yung mga sumasagot ng mga wala pa sa 1 minute, yan talaga yung mga makakapasa sa board exam. Okay, sa NAPOLCOM board exam. Ayun. Okay. Nakukuha pa ba yung sinasabi ko na nagigets? Nalilito. Okay, ulitin ko. Saan banda nalilito? Medyo. Okay. Sa number 4. Number 4. Okay. Pinag-uusapan natin yung indefinite pronoun. Kapag sinabi natin indefinite, hindi natin sigurado, di ba? Ang rule kasi sa indefinite pronoun kasi, sa subject and verb agreement, is what? Ang verb should be on a singular form. Dapat nasa singular lang siya. Bakit? Tingnan mo to. Either of the two contestant, na may dalawang contestant, nandaya daw siya. Hindi nila alam kung sino yung nandaya sa dalawa, kahit nga lima siya eh. Since ang rules nga, okay, kapag ka-indefinite pronoun ang ginagamit, okay, gagamit tayo ng we use singular verb. Kaya siya singular. Kaya siya was. Okay? Okay, yung malito. Kasi sa verb, madami yan. Okay, makinig. Tingnan nyo yung chat box natin or yung slide. Kapag singular, ay pagka present tense is, kapag past tense was, di ba? Tama? Kapag ka, or bakit siya past tense? Okay, bakit siya past tense? Okay. Sinabi nga nag-cheat nga ang action happened in the past. Either of the two contestants are cheating. Dapat yan is cheating. Either of the two contestants is cheating. Okay. Bakit was? Okay. Bakit was? Di ba pwedeng are? Bakit was? Di ba pwede po past tense yan ng is? Okay. Sige, ganito. So, verb, may regular, sa verb nyo makikita yan. Sa verb, pagka sinabi natin linking verb, sa present tense is, pag isa lang, di ba? Pag marami, are. She is beautiful. Ha? She is beautiful. They are beautiful, di ba? Okay. Present tense. Past was.
Pag marami, where? Sabi mo, bakit po was, di ba pwedeng are? Okay. Kasi po, yung dalawang contestants na yan, pwede namang nasa present tense siya. Pero kasi, okay, sa ano yung mato maiintindihan sa verb. Sana yun? Ay. Bakit siya are? Hindi siya pwedeng are class. Alam niyo kung bakit? Kasi gumamit ka nga ng indefinite. Pag indefinite, ang gagamitin mo ay pwedeng is lang or was. Kasi dapat, ano, singular. Eh, it so happen na itong konsepto na to, sabi niya, okay, tapos na eh. Yung dalawang contestant ay, ito naman yung I, di ba? Dalawa na nga I pa din. Ay, nag-cheat sila. Yung nag-cheat yung dalawang contestant na yun. So, tapos na. Pero, bakit ma'am, singular pa din? Kasi nga, indefinite pronoun, gumamit tayo ng either. Kahit dalawa yung contestants, gumamit ka sa unahan ng either of the two contestants. Yan talaga ang pakay ni grammar, ang lituhin tayo. Okay. Pag indefinite, lagi po bang singular ang verb? Okay. Hindi. Hindi. Okay. Okay. Hindi po. Kapag po ba indefinite, laging singular ang verb? Hindi po. Mamaya po malalaman nyo sa verb. Antay lang po kayo. Okay? Hindi po. Sa subject and verb natin malalaman yan. Okay? Yung question na yan, ihang natin yan ah. Gusto, sagutin na ba natin? Indefinite. Sandali lang. Para masagot lang natin yung ano, yung tanong niya. Pag po ba indefinite pronoun, laging singular? Sa subject and verb agreement. Ayan. Makikita yung bago kong slides. Sabi ko, di ba, maraming indefinite pronoun. Di ba? Tama? Okay. Marami yan. Ito ang technique. Tandaan nyo lang tong 5. May singular and plural. Kailan nyo gagamitin po singular or plural? Tandaan nyo lang yung 5. Okay, eto lang. Ano ba? Indefinite pronouns, use singular verbs kapag ito. Tama? Either is correct. Pag sinabi nating either, ano yan? Isa sa dalawa, di ba? Dalawa sila, ma'am. Dalawa sila. Bakit gamit mo is? Eh, hindi nga natin alam kung alin dyan yung correct, kung A or B. Basta either is correct. Kasi yun yung rules. Kapag indefinite pronoun, okay, use singular verb. Are we clear? Okay? Pero, isipin nyo lang tong 5. Sa dami ng indefinite pronouns, isipin nyo lang tong 5. Ang tawag ko dyan is boyfriend mo siya. Ano ba yung boyfriend mo siya? Sa indefinite pronoun, I call them boyfriend mo siya because both, BF mo siya. O, sige ganyan. BF mo siya. Referring to, nakikita niyo yung sinusulat ko? Okay. Referring to both, few, many, okay, others, and several. Gagamit ka ng, ayan pa lang, ngayon pa lang. Gagamit ka ng, ayan, nasa chat box po. O sige, wag ko na dyan sa chat box. Hindi ko pala nakikita ang chat box. Dito ko na lang isusulat. Annotate ko.
Okay, gagamit ka sa dami ng indefinite pronouns, isipin nyo lang yun, lima. BF mo siya refers to both, few, many, others, several. Okay? Saka ka gagamit ng plural verb. So, okay. Kasi yung both, di ba? Kanina yung either, indefinite siya. Pero dahil, sabi nga sa rules, okay, pag either, ayan, either, isa sa kanya tama, si A or si B, either, indefinite, is. Sabi sa rules eh. Pero pag sinabi naman natin na both, okay, sa dami na indefinite pronoun, 5 lang ang tatandaan nyo, yung BF mo siya. Both, ano, others, sorry, both, few, many, others, several. Okay, both. So for example, both are correct. Both options are acceptable kasi dalawa na siya. Okay? Parehas na siyang tama. Yung kanina, parehas na siyang both are correct. Either is correct. Bakit? Kasi nandun siya sa 5 BF mo siya. Nagigets po ako. Nagigets po ako. Gets ako doon, guys. Gets po? Hello? Okay. Ulitin ko ha. Indefinite pronoun tayo. Nasa pronoun pa lang tayo. Class, nasa pangalawa pa lang tayong parts of speech. Pronouns. Okay. Ang pronouns, may indefinite pronouns. Okay. Alam na natin yung personal pronouns. Alam natin yung subjective, objective, tsaka possessive. Alam na din natin yung reflexive. Sa pronouns, meron tayong tinatawag na indefinite pronouns. Okay. Ma'am, bakit ba natin pinag-aaralan yan? Kasi lalabas sa subject and verb agreement. Sa subject and verb agreement. Agreement siya sa na kailangan nating sundin. Okay? Rules siya. Policy siya. Okay? Maraming indefinite pronoun. Tama? Ang dami yan. Para kabesaduhin mo lahat. Doon ka sa konti. Dahil ang konti, kailan mo ba ginagamit kapag singular or plural? Tignan mo na, kanina, tingnan nyo tong cursor ko, is, tsaka are. Kailan mo ba ginagamit po kapag singular or plural? Gagamitin mo siya, pili ka ng mas madaling tandaan. Ang mas madaling tandaan is itong 5. Okay, both, few, many, others, several. Ako kasi, nung nag-aaral ako, ginagawan ko siya ng kwento. Napakadaming indefinite pronouns. Pero, piliin ko na lang yung 5. The rest, okay, singular. Dito na lang ako sa plural. Kung kailan ko gagamitin ang plural verb. Okay? Paano ko matatandaan yung 5 na yan? Ginawan ko ng kwento. BF mo siya. So, ano yung BF mo siya? B stands for both, F for few, M for many, O for others, S for several. So pag yan ang ginamit, pag yung 5 yan ang ginamit, kahit indefinite pronoun pa siya, plural. The rest, singular verb. So for example, either is correct. Kapag sinabi nating either, isa, one of them, okay? One of the two, either. Pag neither, wala. None of them, wala sa kanila. Wala sa 2 yan, wala sa 3 yan, wala sa 5 yan. Neither of the 2, neither of the 5, neither of the 1,000, wala. Pag either, isa sa mga yan, okay? We use singular verb. Pero kapag ang indefinite pronoun mo is nandoon sa 5, sa BF mo siya, mabilis agad yan. Plural ang kasunod niyan. Plural. Ang plural, okay, depende sa kondisyon, okay, at sa timeline. Plural na tapos na where, 'di ba? Pag present are. Singular na tapos na was.
present. Ano yung present ng sa linking verb? Is, di ba? Pag present. Kapag ka, tapos na, was. Okay? Pag madami, are sa present. Pag tapos na, pero marami, were. Okay? Nagkakaintindihan po tayo. Mamaya yun, sa subject and verb. Okay. Pag wala sa BF mo siya at indefinite pronoun, singular yun. Pag BF mo siya, plural yun. Gets po? Isang heart react from 277 people in the Zoom. Okay. Okay, thank you. Yan. Okay na tayo ha. Inano ko lang, pinakita ko lang kasi you have your question. Thank you for that. Na-appreciate ko din para sa inyo. Next. My God, no? So, nasa pronoun pa lang tayo. Okay, balik tayo doon kay... Okay na, stop na. Kay pronoun. Definite. Ayan, yon. Okay. So, sana naintindihan nyo kung bakit was ang ginamit. Kasi either, may dalawang contestant, either sa dalawang contestant that indefinite ka at wala siya dun sa BF mo siya, we use singular. It so happen na tapos na. Okay. Kaya was. Sorry. Was ang gamit. Okay po? Are we clear po? May tanong pa sa indefinite pronouns. Kaya yan. Kriminal lang ang sumusuko. Criminology kayo. Okay? Nuggets. Okay. Sa video ko yan. Ibig sabihin napanood niyo yung video ko, nuggets. We clear? Next na tayo. Interrogative. Ito madali lang naman. Interrogative questions, diba? What versus which? Okay, when we say what, we are referring to general. Can you imagine that even the interrogative pronoun, na kahit pala pronoun, may specific para siyang si para siyang si proper tsaka si common. Kapag ka-common, general. Kapag specific, proper noun, diba? Okay? Kapag ka city, okay, ano siya? Common. Lagyan mo ng specification si city, Malabon City, New York City, proper. So, ganun din pala si interrogative pronoun. Can you imagine? There is what we call specification. Okay, in interrogative pronoun. Kailan mo ba talaga ginagamit ang what and which? Okay, if it is general, paano mo malalaman if it is general? Okay? Ano yan? No need na for conjunction and interjection. No need na yan. Pero tingnan nyo, kung titingnan nyo lang siya, parang kang basic lang, di ba? Okay. Kasi para short, hindi naman mahirap. Mahirap na kapag ganito yung type of questions na tricky talaga siya. Tapos sayang, hindi pa natin makukuha. Okay, what and which, general and specific. So for example, what do you want to order? Okay, general pa yon. O anong gusto mo? Nasa restaurant ka, what do you want to order? May chicken meals, may pasta, okay? May bread and pastries. What do you want to order? So we use what. Okay, marami kang options. Okay.
Which do you want to order? So for example, binigyan ka na ng menu and the menu is um, nasa mga pasta na, okay? Oh, I want pasta, 'di ba? So pupunta kayo dun sa kabilang page, iaano niyo yung menu, puro pasta na yung makikita niyo. Oh, which do you want to order? Kasi puro na yun pasta. Spaghetti, carbonara, fettuccine, pasta puttanesca, whatsoever. Okay, nagigets niyo ako. So, which? Bakit may what and may which? Nagigets niyo? So, specific na siya. Nagna-narrow down na siya. Kaya gumagamit tayo ng which. Okay. Yes, of course. We'll send a PowerPoint. Gumagamit naman na tayo ng who. Tignan mo, bumabalik siya. Bumabalik. Who. Gumagamit tayo ng who kapag ka subjective. Okay, di ba sabi natin kanina sa personal pronoun, ang subject, I, she, it, oh, sorry. I, she, it, he, she, it, di ba? Naalala niyo yung kanina? Kanina lang. Okay. Kanina lang. Di ba, guys? Tama ba ako? Hello? Hello? Okay. So, bumabalik siya pag who yung subject, ay pag who yung subject, pag who yung tanong, dapat ang sinasagot niya is subject. Okay, yung pinag-uusapan. Okay, hi, she, it. So, for example, who is your teacher? Okay, who, the subject, dapat ang sinasagot niyo dyan. Pero in interrogative pronoun, who referring to the subject, the I, she, or it. So for example, whom, objective pronoun naman. Ang sumasagot niyan is the recipient ng action. Pag sinabi natin recipient, beneficiary. Sa Tagalog, tagatanggap. Okay, so for example, ito yung sample sentence. Tapos tatanong tayo. Angel wrote a letter to Rodney. Angel wrote a letter to Rodney. Okay. Tignan nyo ha. Pagka ang tanong, okay, where is the subject? Anong gagamitin? Who or whom? Who or whom? Who. Okay. Kasi, who, not whom. Bakit? Tingnan nyo ha, tingnan nyo ulit. Not really I. Not really I naman in this part 1. Okay. Annotate tayo ha. Sabi sa inyo, gamit lang tayo ng logic. Gamit tayo ng mag-a-analyze tayo. The sentence, Angel wrote a letter to Rodney. Where is the subject? Si Angel. Si Angel, okay, ay sumulat ng liham kay Rodney. Ay na naman, di ba? So, ito yung verb. Okay. And predicate. Okay. So, dahil sino daw ang sumulat ng letter? Okay. Si Angel. Dahil si Angel is subject, si Angel ay subject, di ba? Tama. Ang correct interrogative pronoun dito is, sorry, ano ba yan? Ako marunong. Who? Are we clear po? Who wrote a letter? Are we clear po? Okay. Now, if the question is like this, okay, who or whom? Who or whom? Whom? Bakit whom? Okay. Annotate natin. Makinig ha. Medyo limited lang ang whom. Okay.
Ako magaling. Whom, bakit whom? Okay. Kasi yung magtatanggap. Okay. So, sino ba ang tatanggap? Okay. Kung si Angel ang subject, so may recipient siya, may object siya. So, si Rodney. 'Di ba? Tama? So, whom did Angel write her letter? Ang sagot is to Rodney. So, since si Rodney is object, tagatanggap, the correct answer is whom. Nagigets po ako. Nagigets po. Yes, nag-receive si Rodney. Gets po ba? Isang heart dyan? Okay, good. Good, good. Gusto natin. Next, so are we clear with interrogative pronoun? Okay? So sa pronoun, nag-focus tayo sa personal, reflexive, indefinite, and interrogative. Apat lang yun marami pang klase ng pronoun pero apat lang yung pinili natin. Okay? Okay na po. Thank you po. Okay, good. 263. Tignan natin kung hanggang saan sila. Again, ano yung mga pronouns na discuss natin? Personal, reflexive, indefinite, and interrogative. Okay? Next, adjectives. Okay? Adjective. So, sige, bibigyan ko kayo before we proceed. I'll give you 10 minutes break. Time check, 10, 11:10. Okay? 10 minutes. Okay. Last, ano na natin yan, break na natin yan para tuloy-tuloy na tayo. Okay? So, sige.
Okay. 235. Baba, kanina 379. Almost 400 tayo. Kasi ngayon nangalahati. Ito yan, yung 230 students na yan. Talagang reviewers na yan. Okay. Talagang yan ang makakapasa. Okay. Sure na yan sa NAPOLCOM. Okay, so again, let me share you my screen again. Nasa next topic na tayo. Next parts of speech na tayo. Okay. Adjectives, ayan. So, tapos na tayo sa nouns and pronouns. Adjectives naman tayo. Okay. Pag sa sinabi nating adjective, okay, and adverb kasi, kapag dinidiscuss yan palagi, not really palagi, pag dinidiscuss yan, laging magkasama si nouns and pronouns and verb, okay? And then, lagi magkasamang pine-present si adjective and adverb. Bakit? Okay. Well, ang comparison nilang, pagkakaparehas nila, parehas silang nagmo-modify, parehas silang naglalarawan, dinidescribe, kina-clarify nila yung alin, yung noun. Ayun silang talaga, pa-special yan eh. Meron na nga humahalili sa kanya, may nagka-clarify pa sa kanya. Diba, ang bongga. May nagdi-describe pa sa kanya. So, si noun. Kapag ka si noun, okay, binigyan siya ng clarification, okay. Pag kasi noun, dinescribe siya, ang tawag sa kanya is adjective. Okay? It gives information on people, on things, on ideas, nouns, or pronouns. Pwede kasing pronouns yan kasi she. Okay? For example, she. Tapos, dinescribe niya yung she. Okay, she is beautiful. O, ano daw yung she na yan? Okay, siya yung pronoun. O, ano daw si she? Okay, beautiful. So, ang tawag sa kanya is adjective. Okay. Para mas maalala ninyo kung ano yung adjective, yung pangalan ninyo, for example, Julian. Okay. Ang pangalan ko, for example, Julian. Mag-isip kayo ng isang adjective or isang description sa inyo na nag-starts with that starts with the initial. Yes, siya kaya nga, initial of your name. Okay. So, for example, ako, Julian, joyful Julian. So, si joyful, dahil dinescribe ko yung noun, which is si Julian, dahil pangalan siya ng isang tao, okay? Pangalan siya ng isang tao, proper noun pa nga siya, to be exact, okay? May specification. Si joyful ay, adjective. Are we clear po? Are we clear po? Okay? Are we clear? Kapag ka ang isang pangalan, okay, noun, binigyan mo siya ng description, okay, adjective po ang tawag sa kanya. So, sabi ko nga, wag na kayo lumayo, yung pangalan nyo na lang. Ang yung pangalan, ano yan, di ba, noun yan? Okay, kasi pangalan ng tao yan, di ba? So, lagyan nyo siya ng description. It starts with the letter of your name, initial letter ng inyong pangalan. So, for example, ang pangalan mo is Larry. Okay, lovely Larry. Okay, loyal, Larry, for example. Mark, okay, for example, marvelous Mark. So, ano daw si Mark? Marvelous. Ano yung marvelous? Adjective, kasi dinescribe niya yung noun happens to be, okay, Mark. Are we clear po? Okay. Papangit naman ng mga description nyo. Okay. Dapat positive lang tayo, di ba? Okay. Now, for example, another example ng adjective. Nose. Okay. Nose ay pangalan ng, it's a noun. Tama? Nose is a noun. Bigyan niyo ng description yung nose.
flatted nose, pointed nose, okay, big nose, for example, eyes, okay, eyes. I-kick natin tong mga to. Pwede ba ako mag-kick? Okay. Eyes. Bigyan nyo ng description yung eyes na pangalan siya ng parte ng katawan ng tao. Eyes. Sige nga. Brown eyes. What else? Bigyan nyo nga ng description. Bigyan nyo siya ng adjective yung eyes. Tantalizing eyes. Yes, beautiful eyes. Brown eyes. What else? Big eyes. Yes. Dull eyes. Corny. Corny mo, Nastor, no? Ay, small eyes. Amazing. Sad eyes. Teary eyes. Yan. Beautiful eyes. Okay. What about hair, for example? Frizzy hair. Okay. Masyado tayong elementary mag-describe. Frizzy, curly, what else? Long and shining hair. Pwedeng dalawa ang description, ha? Pwede hanggang 8 description sa isang noun. Okay? Messy hair, yes. Okay? Yung yung sasagot ng pilosopo ng kalokohan, babagsak yan sa Napolcom. Naku. Okay. Ponytail, no. Blonde hair. Okay, yes. So, ang tawag dyan is adjective. Okay? So, for example, describe tayo ng isang noun. Pero lugar. 'Di ba sabi natin, ang noun is a name of a person and a place. O, sige. Describe natin, for example, ang Palawan. Kasi noun siya. Palawan. Palawan. Breathtaking Palawan, for example. Amazing place. Amazing Palawan. Palawan is the most tourist spot. Paano naging adjective yun? Eh, ginawan mo siya ng sentence. Mesmerizing Palawan. Capital P ha, kasi po proper noun. O, ano nyo naman. Beautiful Palawan. Relaxing Palawan. Capital P po ha. Okay? Again, nasa adjective tayo. Marunong sanang sumunod sa instruction. Amazing Palawan. Breathtaking views. Okay? Peaceful, for example, Palawan. So, yung mga description na ginamit ko, dahil nag-describe ako, okay? Nag-describe ako ng isang noun, a name of a place, ang tawag sa kanya is adjective. Okay po ba? Relaxing Palawan. Capital P po, ha? Capital P. Kasi po yan ay proper. Proper po yan, okay? Okay, adjectives. Kaya on the screen na ulit. So for example, sabi ko nga kanina, pwede tayong mag-describe ng mahigit sa 5 description sa isang noun. So for example, ang noun mo is a concrete noun, cup. Okay? Cup. Describe nga natin ang cup. Describe natin ang cup. Di po, mali po yung cup of coffee. Paano naging description yon? Coffee cup, ganon. Smooth cup. Cup. Small cup, yan, ganon. Plastic cup, yes, good. White cup, okay. Cup.
Okay, yes. So look at this slides na. For example, the noun is cup. It's a great cup. Yung it's a round cup. Okay? It's a big cup. It's an old cup. Ayoko na basahin yung ano nyo. Chat ninyo. It's a white cup. It's a broken cup. It's a Korean cup. Ibig sabihin yung origin, yung pinanggalingan. Okay, Korean cup. It's a plastic cup. So lahat ng naka-white na font, ang tawag sa kanya is adjective kasi dinescribe niya yung noun na cup. Dinescribe niya according to its size, according to its color, according to its purpose, according to its materials, okay, and origin, okay? Saan ba gawa yung and according to its use, kung saan ba nagagamit at saan gawa yung isang materials. Okay, it's a coffee cup. Okay, use. Okay, ano bang cup yan? Coffee cup, diba? Next, ang adjective into noun, okay, may tinatawag tayong attribute. Ano ba yung attribute? Noun. Okay, pagka sinabi nating attribute and predicative, medyo mabilis lang to kasi focus tayo dun sa isang part ng adjective. Verb, adjective, describe a subject. Okay, the girl is nice. Pwede yun kanina, sabi niyo, Palawan is amazing. So, ang tawag sa kanya, verb adjective. Okay? Ano daw si girl? Nice siya. My students are happy. Ano daw yung estudyante mo? Happy. Okay? Okay. Next. I'm a tall woman. I am a Filipino woman. I have a long black hair. My eyes are black. I am nice. The weather is cold. So, yung first three sentence, ang tinatawag natin dyan is attribute. Pagka sinabi nating attribute, yung description, okay, yung kung papaan, nauuna yung description kesa sa noun. So, asan ang noun dyan? Woman, di ba? Pag nauna siya, okay, nauna yung adjective kesa sa noun, we call that attribute adjectives. Pero, kapag nahuli ang adjective, ang tawag dyan is predicative. Ano daw yung eyes niya? Black. Pwede naman kasing black. I get a black eye from my mom. Okay? Hindi yung black eye na ano ha, na nagagamit sa physical. Okay. My eyes are black. Ano daw yung eyes niya? Black. I am nice. The weather is cold. Ano daw yung weather? Cold. So, kapag nauuna ang noun kesa sa adjective, ang tawag dyan ay predicative. Pero kapag nauuna ang adjective kesa sa noun, we call that attribute. Okay? Okay. Now, meron tayong tinatawag na negative adjective. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag ka ang adjective, binilagyan natin ng prefix. Ano ba yung prefix? Ito yung letters. Ibig sabihin sa unahan. Okay? Kaya nga prenuptial, preliminary, di ba? Unahan yon. Okay? Na una. Okay? Prefix, ito yung mga letters na nilalagay sa isang salita, sa isang word. Okay? Kapag yung prefix na yon, okay, nilagay mo sa unahan ng adjective, nagiging negative adjective, hindi magandang adjective. So, for example, okay, fair, happy, sure.
inactive, inappropriate, incomplete. So, nagiging negative adjective siya. Irresponsible, irregular, irrational. Okay, IR. Imbalance, impolite, impassible. IL, illegal, illiterate, illogical. Okay, kanina legal, binilagyan natin ng prefix na IL, illegal. Okay? Noun naman plus suffix. Ibig sabihin, yun yung kanina na, hindi, honestly. Okay, ano yan? Sa adverb naman yun. Okay. Sabi niya, ma'am, ito, abstract noun ba to? Sabi niyo ganyan, honestly. Okay, mamaya sa adverb makikita na natin yan. Noun plus suffix. Wait lang. Adjective. Noun, pagka naman kanina, yung prefix, bago siya bago sa isang word, yung mga letters na nilalagay sa initial doon sa unahan ng word, okay? Si suffix naman, sa Tagalog, tinatawag natin siyang um, unlapi, gitlapi, hulapi, 'di ba? Okay, yung mga panlapi, 'di ba? Okay? And yun. So, we call that, in English, we call that yung mga suffixes and prefixes. So, yung noun, yung pangalan, dagdagan mo siya ng suffix, nagiging adjective siya. So, for example, well, ang broke kasi, it's not a noun, it's a verb, diba? Gold, yan, noun. Gold. Dagdagan mo siya ng suffix na en sa dulo, sa huli, kaya nga siya suffix, nagiging golden. So, nagiging adjective na siya. So, for example, golden chair. Diba? Golden hair. Ano daw yung hair? Golden. Able. Okay, suffix able. Yung comfort, it's comfort noun. Parang hindi. Parang comfort is a verb. Okay? So, comfort plus able, comfortable. So, nagiging adjective siya. Japan, for example. Japan is the name of a country, a Southeast Asian country. Okay? Nilagyan siya ng ESE. Okay, sa dulo or tinatawag nating suffix, so nagiging adjective siya. Ha, ma'am? Japanese is an adjective, hindi ba siya um, noun? Kasi nga, pangalan siya ng lahi, ng isang lahi. Well, for example, I love Japanese food. Okay, ano daw yung gusto ko? Food. Anong klaseng food? Japanese. So, yung Japanese, nag-describe na siya sa anong klaseng pagkain ang gusto ko? Japanese food. Are we clear? So, again, kapag ka dinidescribe mo ang isang noun, nagiging adjective siya. Okay? Nagkakaintindihan po tayo. Okay? Hindi siya yung tinatawag nating nationality. Okay? Chinese, for example. Okay? Next, power. Lagyan mo siya ng FUL suffix, powerful, wonderful. Informative, talkative, famous, dangerous. Let's identify where is the adjective. Where's the adjective? Okay, uncomfortable. Anong klaseng adjective siya? Negative adjective. Okay, kasi nilagyan mo siya ng prefix. Prefix plus noun plus may suffix din na able. Diba? Comfortable, from the word comfort, nilagyan mo siya ng suffix na able, comfortable,
Pwede mo naman kasi sabihin na I have an comfortable seat. Okay? So, positive pa rin siya. Ano daw yung seat na meron ka? Komportable. Pero, ngunit, subalit datapwat, nilagyan mo siya ng prefix, nagiging negative adjective siya. I have an uncomfortable seat. Okay? He has a black car. Black. Okay? Her father was unhelpful. Okay? Unhelpful. So, nagiging anong klaseng adjective? Negative adjective. Helpful siya. Okay, yung tatay ko ay tumutulong. Okay, matulungin, helpful. Nilagyan ko siya ng prefix sa isang adjective. Pagka nilagyan mo ng prefix, nagiging negative siya. I hate oily food. Okay, where is the adjective? Oily. Okay, ano daw yung ayaw mo? Okay, sa food, oily. So, dinescribe niyo yung oily sa noun na food. Are we clear po? Are we clear po? Okay, good. Quantitative adjective. From the word itself, quantity. Ayan, parang sa research siya, qualitative and quantitative. Nagpo-provide siya ng information about the quality ng noun or ng pronouns, yung kalidad. Okay, belongs to the questions category of how much and how many. Okay, so for examples, I have 500 pesos in my wallet. Okay, ano daw meron ka sa wallet mo? Okay, 500 pesos. Magkano yung or quality, quantity, okay, ng peso mo? 500. Okay, next, they have 3 children. Okay, ilan daw? 3. Okay, ano yung dinidescribe ng 3? Ano ba yung 3? Yung children, di ba? Children is what? Pronoun. Anong klaseng pronoun ulit? Anong klaseng pronoun? Ay, sorry, anong klaseng noun siya? Anong klaseng noun ang children? Siya ay plural. Okay? Child, children. Okay? Next, we should have completed the task. Okay? We should have completed the task. Next. Tapos na pala. Quantitative adjective. An adjective form a proper noun. Proper means specific. Should be capitalized like a proper noun. Okay? Ang adjective na naka-form ng proper noun. American cars are very strong. So for example, proper noun kasi ang American. Tama? Proper noun ang American. Tama? Okay? Kasi anong lahi meron siya? Amerikano. Okay? So, proper noun siya kasi specific siya. Pero, alam nyo, lagi nyo tatandaan kung ano ba yung function nung salita na yon sa isang pangungusap. So, kanina, proper noun lang yung American. Tama? Okay. Pero dito um, sa sentence na to, American cars are very strong. Naging adjective na siya. Ano daw yung matibay? Yung kotse. Okay, the American car. So, nagiging quantitative adjective na siya. Kasi nagiging specific na siya. Okay, Filipino people are hard workers. Ano daw yung mga hard workers? Yung mga tao who happens to be Filipino. Kanina yung Filipino, it's a proper noun. 'Di ba? Ano siya, pwede siyang pangalan ng isang subject or pwede siyang nationality, Filipino. Pero dito sa pangungusap na to, in this sentence, ang gamit ng Filipino,
Okay, sa sentence na to is an quantitative adjective. Nagiging specific na kasi siya. And nakasulat siya in a capital letter. Okay? I love Jollibee burgers. Okay? Si Jollibee kanina, it could be a name of what? A place. Okay? Or it could be a name of a business center. Okay? Or a company rather. Okay? Si Jollibee. Tas proper pa na. Proper noun pa siya. Pero dito sa pangungusap na to, si Jollibee naging adjective siya, okay? Anong sa dami ng burger, ang gusto mo is yung Jollibee. Are we clear po? Okay? Now, ito yung isa pa nating i-consider kapag ka ano tayo, nag-discuss tayo ng adjective or in, what do you call this? Sa NAPOLCOM, okay? Sa adjective, meron tayong tinatawag na degree of adjective, okay? Comparative, superlative, okay? Nasa positive, okay? Comparative, superlative. At tulad ng nouns, at tulad ng pronouns, okay, meron siyang tinatawag na irregularity, okay? Regular at irregular. Okay, tulad ng nouns, kanina, nagiging irregular ang nouns kapag nag-change ng spelling. Ganon din po si adjective, okay? So, bakit may degree of adjective? Kasi may source of comparison, for example. Okay, so, she is good in English, okay? Pag nagkaroon ka ng comparative, dalawa yan. Laging kino-compare mo ang dalawa, okay? She is good in English, okay? Anna is better students na than Elsa. Laging pangalawa lang, laging may comparison lang between the two. Ang superlative, regardless kung ilan kayo, ikaw na yun. Okay? So, sasabihin niya, Veronica is the best student in math for this school year. Best, okay? Old, old, older, oldest. Far, further, furthest. Bad, worst, worst. Well, better, best, little, less, least, many, more, most. Okay? So, for example, I feel better today. Mark is the best football player in the university. So, ikaw na yun, di ba? Sa lahat. Kaya ka naka-superlative degree. Okay? She's a good 7 years older than me. Okay? Next to the wood, coal is the oldest fuel. So, naka-superlative na siya. Okay? My car is the furthest one. Okay? So, ayan. Comparative and superlative degree. Ito, Ma'am Kunsunhi, kailan po natin ginagamit ang, bakit naka 26 ano na to? Okay. Kailan po ba natin ginagamit ang more than tsaka ano, yung more and most. Okay, di ba? Okay, I have a tip. Sa adjective ha, salitang naglalarawan na. Kapag ang isang salita, you know what is syllables? Okay, sa Tagalog, we call that, ano ang Tagalog ng syllables? Sige nga, anong Tagalog ng syllables? Syllabication. Pantig, di ba? So, for example, pantig, yes. So, for example, ang salita ay maganda. Okay, ang maganda ay adjective, okay? Si Ana ay maganda. Ano daw si Ana? Maganda. So, bakit siya adjective? Kasi dinescribe niya si Ana. Si Ana is a noun. Noun. Okay? Ngayon, ilang pantig meron ang salitang maganda? Maganda. So, meron tayong tatlong pantig sa salitang maganda. In English, we call that syllables or syllabication. Now, kailan ba natin ginagamit ang most and ang more? More is nasa comparative degree. Most is in the superlative degree. Are we clear?
Ngayon, ginagamit po natin ang more and most. Tsaka yung IER. So, for example, angrier. Angrier. Okay. Lazy, lazier. Laziest. Easy. Okay. Ito po yung tip. Makinig po. Makinig po. Kapag, in English to ha, if the word has two, syllables only, we use, pero tapos it ends pa with Y. So, for example, lazy, lazier. Lazy. So, dalawa lang, di ba? So, we use IER. Lazier, laziest. Pretty. Dalawa lang, di ba? Kaya nga, she is pretty. Okay. I am prettier than you. Dalawa lang yung source of comparison ko. Mas maganda ako sa'yo. I am prettier than you. Dalawa lang naman tayo. Okay? So, bakit na IER at IES? Bukod sa nagtatapos yan sa Y, dalawa lang yung syllables niya. Pretty. Prettiest. I am the prettiest, okay, in this classroom. So, kinumpare ko na siya, kaya degree of comparison, sa lahat, hindi na lang sa dalawa. I am the prettiest. Pretty, prettier, prettiest. Kapag dalawa, ang syllables, lalo na pag it ends with Y, IER, IES. Lazy. Okay. Easy, for example, easier. Easiest. Okay. Fatter, fattest. Now, kailan naman ginagamit ang more and most? Okay. Kasi di ba hindi mo naman pwedeng sabihin na, okay, balik tayo dun um, sa rules. Sabi natin kanina, IER, IES kapag dalawang syllables lang, di ba? Pero kapag ang salita, ang word is more than three or more, doon ka gagamit ng more and most. So, for example, intelligent, 4 syllables, tama? Matalino. Ito adjective lang ha, pinag-uusapan natin dito adjective. So, paano naging adjective ang intelligence? For example, um, Jaskin is intelligent students, is one of my intelligent students in English. Okay. Ano daw si Jaskin? Estudyante. Anong klaseng estudyante? Matalino. Okay. Intelligent. So, dahil ito ay 4 syllables, or may 4 na pantig, gagamitin mo ang more. Hindi mo naman pwedeng sabihin intelligenter at intelligentest, diba? Or beautifuler and beautifulest. You'll say more intelligent, most intelligent, or more beautiful, most beautiful. Are we clear? Ayan o, more beautiful than. The most beautiful kasi superlative na eh. Super na, dulong-dulo ka na. Kumbaga, ikaw na. Okay? Kumbaga, may nanalo na. Okay. Yes. Sexiest. I am the sexiest. The sexy. Okay, she is the prettiest of them all. Pretty, prettier, prettiest. Okay, good. Diba? Okay, pero kapag ang salita is isa lang hanggang dalawa, ER lang yon. ER, IER, IES. Sweet, sweet. Isa lang. Sweeter, sweetest. Diba? IER. Silly. Dahil yung silly, it ends with Y. Tapos dalawang syllables lang siya. Sillier, silliest. Lovely. Lovelier, loveliest. Diba? Okay. Wonderful. Sa tatlong pantig, 3 syllables. More wonderful than, okay, Boracay is more wonderful than Coron. Okay, pero kapag superlative degree na, Palawan is the most wonderful beach. Most na talaga in the Philippines. So, sa buong Pilipinas mo siya kinumpara, superlative degree na siya. Kaya we use most. Pag dalawa lang, kinukompare mo lang sa dalawa, we use what? We use, yes. Okay, more.
So, that is the rules in adjective. Nakakuha po ako. Okay. Okay, thank you. Kung gets na gets na gets naman. Okay, ay nakawala pala akong video. Anyway, okay lang. Hindi naman ako kailangan makita. Okay, next. Hanggang ano oras ba kayo? Yung totoo, 12 lang. So, ay 12. Sige, sige. Okay, fine, fine. So, sana kahit na tatlo lang to, pero intensive naman yung review natin. May natutunan ba, guys?